Hindi ko alam kung anong pinanggalingan nito. Oo. Hindi ko alam kung anong pinanggalingan nitong balita na to. At bakit merong ganitong drama si Bongo. Kay Bongo tayo mag-umpisa. Eto kasi, nabasa ko lang to sa Manila Bulletin kanina. Ayan na, Manila Bulletin. Sabi, ex-President Duterte is alive and eating. Bakit? Eh, ano ngayon? Natawa ako eh. Ano ngayon? Ano ba nangyayari? Bakit kailangan ng proof of life? Ayun daw. Alive and eating. Yan ang sagot ni Senator Bongo sa mga kumakalat na fake news ngayon ukol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So what? Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, CashPay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Bakit may chismis ba? May ano ba? Meron bang nababalitaan na may sakit si Digong o deads na si Digong? Di ba? Wala naman yata tayong nababalitaan lahat. Oo. Hindi ko alam kung ba't biglang may ganun. Current rumors daw eh. Despite the current rumors circulating online. In a Facebook post on Wednesday night, Go uploaded photos of Duterte and his common law partner Hanilet Avancenia sitting and drink at a dining table with food and drinks. Well, actually, hindi ko dapat talaga ito papansinin nung una. Alam niyo kung bakit ko siya biglang na-topic. Kasi, mga kotsero, may kumalat na ganito. Simple date night. Si PDP Laban ang nag-post. Si PDP Laban. Ang nakakatawa dito, mga kotsero, eto, pinost to, ano oras? 10:50 PM kagabi. Pinost ito kagabi. Matapos mag-post ni PBBM ng kanilang date night. Hindi ko, ba't kayo mapagpatol? Ang immature I mean, seriously. I mean, really? Ang epal nyo. Ayan. Nag-post sila kagabi, July 17, 9:52 PM. Di ba? So, mga ano yan, before 10 o'clock. Ayan, di ba? 9:52 PM. Ayan, post nila yan. Date night again, finally. Sabi ni PBBM. Ayan, 9:52 PM yan kahapon. Tapos si PDP Laban nag-post simple date night. 10:50 PM. 1 hour later, papansin. Papansin kayo Alam niyo, nakakatawa dito yung word na simple. Una, date night ba yan? Mukhang nagmimerienda lang sila eh. Nagkukwentuhan lang sa lamesa, date night na. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kapekean nyo yan. Anak kayo ng tipaklong. Umpisahan natin dito. Alive and eating. Ito muna. Oo. Alive and eating. Walang problema. Di nagmimerienda sila ng ano ba to, orange. Di maganda, di ba? Okay lang. But with emphasis on alive siguro. Alam niyo kasi mga kotsero, di ba nabanggit ko na to ilang beses na sinasabi ko sa inyo. Kawawa naman si Digong, pero bahala siya sa buhay niya kasi pinili niya yan. Kasalanan din naman niya yan. Kasi mga kotsero, tinan niyo yung tsura. Buti nga alive pa siya eh. Pero definitely, he is not well. He's alive, yes, but he's not well. Tinan niyo kung bakit siya hindi well. Tinan niyo.
Kumakapit na siya sa mic stand, oh. Hindi na makatayo. Alam mo, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Oh, tapos, oh, yun, oh, pak. Ano yun? Bakit may involuntary movement yung kamay mo, sir? Ayan, oh. Mga ganun siya, oh. Narinig nyo? Narinig nyo? Mga ganun siya. Mga ganun, oh. Yung brot-brot. Oh. Oh? Definitely he's not well. Pakinggan nyo maigi, oh. Sige, lalahabaan ko ng konti, oh. Si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Oh. Natuloy pa natin. Wala na mga... Ano? Marcos, ano? Hirap na hirap yung matanda, oh. Wala eh, oh. Pinutol na yung speech. Di pa siya tapos mag-speech, eh. Pero pinutol na. Oh, definitely he's not well. Mga ganun, no? Di makapagsalita na maayos. Isa yan. Ito yung pangalawa. Tinan nyo to, ha. Tinanggal ko yung audio kasi baka makapiright ako, eh. Pero tinan nyo, ha. Tinan nyo kung paano maglakad si Digong, ha. Tinan nyo. Ah. Tabingi na maglakad, oh. Tabingi na maglakad, eh. Tinan nyo, oh. Yan ba ang well? Alive, oo, but he's not well. Oh, ayan, oh. Baka ganun, oh. Mild stroke. We don't know. Hindi naman aamin yung mga yan, eh. Ito yung ano, kailan to? Ito yung sa hakbang ng maisog sa Cebu. Ito. Yung pinakauna, itong unang pinakita ko sa inyo, yan yung LCAB, laban kasama ang bayan na prayer. Yung 7 days na prayer rally. Ito yung last day. Alive siya, oo. But he's not well. Sigurado yan. He's not well. Hindi na kayo naawa dun sa ano nyo, sa matanda. Hanggang ngayon, ginagamit nyo pa rin siya for political clout. Diba, Bongo? Nakakadiri kayo. Paano? Tatakbo, eh. Tatakbong senador kasi ulit. Magre-re-election. Kailangan niya si Digong. Imbis na i-broadcast nyo yung mga achievement nyo, imbis na i-broadcast nyo yung mga nagawa nyo, imbis na i-broadcast nyo yung mga plataforma nyo, ang ginagawa nyo, binabalandra nyo si Digong. As if, mga kotsero, na kapag binalandran lang si Digong, makukuha pa rin nila ang taong bayan. No, it won't. It won't happen. Not anymore. Not in the same way. Hindi kaya nag-inarte. I don't think this is arte. Social. Konyo yan. No. Mahirap artehan to. Hindi mo maaarte yung mga ganito. Nagsuslur ka magsalita. Tapos ang huli na lang din niya nasabi, mahal ko kayo. Sigawan mga tao, di ba? Eto. Tabingi na, oh. Hindi nga makatayo ng diretso. Tingnan nyo naman yung lakad. Oh, tingnan nyo yung lakad. Oh, tabingi na rin, eh. Tabingi yung katawan, nakaganon, no? Oh.
Kailangan nyo pa kasi tatakbo kayong senador. O, di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Ang nakakatawa mga kotsero talaga. Ito. Dito napukaw yung attention ko. Dito. So simple. Simple date night. Simple date night. Unang-una, sino nagsabi na date night yan? Obvious na gusto lang nilang iparallel dito kay BBBM eh. It's very, very obvious. Gusto lang nila na merong ipuna. Kasi syempre, medyo high-end nga naman tong kay BBBM. Parang Japanese restaurant siguro to na high-end. Regardless, presidente siya ng Pilipinas eh. Alam nga naman papuntahin nyo lang siya sa karinderya. Doon siya mag-date night sa karinderya. Sa tindahan ni Aling Nena doon. Diyos ko, tigilan nyo kami. Bakit? Puro sila ganyan. Simple daw. Simple daw si Digong. Napakasimple ng buhay, etc. Pero lang yung motor niyan, 1.6 million. Kano yan? This is as of, baka mas mahal pa nga ito ngayon eh. 2019. 2019 pa to 1.6 million. Wow! Wow! As of 2019 yan. As of 2019. Starting price niya mga $9,600. $500,000 agad Starting price pa lang 'yun. Rally edition. Rally. Uy, $14,600 in 2024. Yan ba ang simple? Hayop. 851,000 pesos. Tapos i-import mo pa. Kaya pala umabot ng 1.6. Ayun 1.6 eh. Grabe. Simple daw yan. Ito, pero dito yung presyo ni Top Gear 1.6. Ito Top Gear Philippines to eh. So legit yan. 1.6 million guys. Grabe. Simple. Simple life Simple life. Kasinungaling. Kasinungaling kayo. Buisit kayo. Alam nyo mga kotsero, kaya nila binibuild up uli si Digong kasi nga mag-i-election na sa 2025. At mukhang tatakbo. May mga tatakbo na sasabit sa kanya. So kailangan siya i-build up ulit. Di ba? Actually, hindi lang 'yun ang problema. Nung 2017, inimbestigahan din ng ombudsman si Trillanes. Bakit? Tungkol to dun sa 200 million daw sa bangko ni Hanilet Abansenya. Tapos almost 2 billion daw na ibinigay kay Digong. Basta or either total nun is almost 2 billion. Mga ganun. Na ibinigay sa kanilang lahat for campaign contributions. Sa kanilang lahat sa kanilang lahat. Kasama yung 3 anak. Si Trillanes na gano'n nito naglabas nito Carandang said he had been authorized by the Ombudsman Conchita Carpio Morales to act on the complaint of Trillanes and has already requested the AMLAC for a final validation on the bank transaction records of the first family. Ayan. Initial bank records show the flow of money through deposits and withdrawals from Duterte's sons, Paulo and Sebastiano, si Pulong at Sebaste, and his joint accounts with his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Carandang said the accounts of Duterte's common law wife and their daughter were also included in the records. Yan Trillanes claimed the Office of the Ombudsman was in possession of AMLAC records regarding Duterte's alleged flagged bank transactions in various bank accounts involving 2 billion pesos in deposits and credits. Grabe M. Bailey. Grabe, di ba? Sobra. 2 billion, 2 billionaires. 2 billions. Pero walang sinabi yan sa 51 billion, guys.
Walang sinabi yan sa 51 billion. Alam niyo ba nangyari pagkatapos nito? Pagkatapos nito, retiring na kasi si ano niyan eh. Si Conchita Carpio Morales. Dilawan yan eh, si Conchita Carpio. Kaya may kagigil yan kay Digong. Parang retiring na siya nito. Pagkatapos nito, ang nangyari, pagka-retire, bawal nang kunin ng SALN ni Digong. See? Pagkatapos yan, bawal nang kunin ng SALN ni Digong simula 2018 hanggang 2022. Take note hanggang 2022 yan. Sana? Hanggang 2022 yan. Walang nakaalam ng SALN ni Digong hanggang 2022. Hanggang ngayon, misteryo pa din yung kanyang SALN. Wala nakakaalam. Hindi natin alam if he unjustly enriched himself when he was the president of the Philippines. We don't know. And we won't know. Bakit? Pinoprotektahan ng ombudsman eh. Kamusta naman ang FOI? Naalala ko before, kasama ako sa mga taong nagtatanggol niyan eh. Ang sinasabi, ang lagi naming sinasabi nun, or at least ako in my end, ang lagi ko sinasabi, di magkabla kayo. Kasi yun yung requirement eh. Yun yung requirement ng ombudsman. Magkaso kayo para bigyan kayo ng salin. Kaso, mga kotsero, nung pumasok na ako ng law school, meron kami isang klase ang sabi, paano makakapagkaso? Yun nga yung ebidensyang kailangan. Diba? So, paikot-ikot eh. It's a circular, circular question. Tapos sasabihin nila simple. Paano? Saan banda? Sa mga picture-picture? Sa mga photo-op? Doon lang nasasabihin simple. Labasan dapat ng SALN yun eh. Labasan dapat ng Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. Para malaman natin kung gaano lumaki ang kanyang kayamanan simula nung naging presidente siya noong 2016 hanggang bumaba siya noong 2022. Di ba, Sunny G? Ganun yun eh. Ganun yung sistema nun eh. Thank you very much, Sunny G, sa iyong super chat. Ganun lang kasi yun. Pero, kahit tayo mga Pilipino ay may karapatang malaman lahat yan, wala. Binablock ng ombudsman. Si Samuel Martires yan. I think siya pa rin ang ombudsman ngayon. Hanggang ngayon, di natin alam kung nagkaroon ba ng unjust enrichment ng presidente si Digong. And I don't think we'll ever know until umalis dyan si Samuel Martires. Until umalis dyan si Samuel Martires, di ba? I don't think we will know. Pero to be fair to the Filipino people, di ba? Ilabas niya. Kasi lahat ng presidente dumaan naman dun eh. Simula panahon ni Cory Aquino hanggang kay Panot Aquino eh. Dumaan sa ganon yung nilalabas yung SALN. Pero si PBBM, hinihintay ko rin ito maglabas ng SALN eh. Wala pa. Sana maglabas din siya. Sana. Para hindi mabahiran yung kanyang administrasyon. It's for his own good. Para hindi ma-question, di ba? It's for his own good. Pero itong kay Digong, wala. Hindi natin malalaman talaga. Hindi natin malalaman talaga. Siguro ngayon mas madali kasi hindi na siya presidente. Kung may magta-try, 'di ba? Kung may magta-try, edi baka ngayon pwede. Pero let's see. And tingnan natin kung may maglalakas loob, 'di ba? But definitely mga kotsero, tong sinasabi nila ni PDP Laban na simple, ito, simple. Kalokohan 'yan. Bola na lang na naman sa taong bayan 'yan. Ganyan yung mga ganyan yung mga diskarte ni Digong nung naging presidente siya. Yan ang bola niya sa taong bayan na simpleng tao lang siya, mayor lang siya ng Davao City, tapos mahal na mahal niya ang Pilipinas, humahalik-halik pa sa Philippine flag, etc. But now hindsight is 2020. Alam na natin it's all BS.
It's all BS, guys. It's all BS. Dapat talaga di tayo nagpa-auto eh. Dapat talaga di tayo nagpa-auto. At saka nakakatawa mga kotsero, napapansin ko lang. Tuwing gusto nilang i-project si Digong na simpleng tao, quote unquote. Laging dun sa kusina na yun. Wala ba ibang parte yung bahay nila kundi yung kusina na yun? Sige nga, baka merong ano dyan. Sana merong mag-expose ng lahat ng assets na nakapangalan kay Digong. Or kahit yung mga alleged na lang din, pati sa mga dami. Papansin ko lang talaga, it's always that location. Palaging yan. Parang wala silang ibang parte ng bahay. Parang yun lang ang parte ng bahay na meron sila. Maliban natin if it is staged. Baka yung parte ng bahay na yun, mga kotsero, ganun talaga ang pagkakasetup nun para for PR purposes. Pwede naman yun eh. So for example, itong office ko. 'Di ba? Naka-setup to para sa live stream ko, para araw-araw wala na akong aayusin. Eto na 'yun. Wala na akong gagawin. Magbubukasan lang ako ng mga switch, magbubukasan lang ako ng ilaw, magbubukasan lang ako ng mga extension, etc. This is it. This is my staging area. Baka ganun lang din yung kay Digong. Para lang magmukhang simple. Mukhang simple. Simpleng tao, etc. Tapos paglabas mo dun sa staging area na yon, lintik, napakalaki daw ng bahay. 'Di ba? Naka-interior ano pa, yung mga mga interior design na sosyalin. Mukhang hotel, 'di ba? Mga ganon. Malay ba natin? Hindi natin alam. Wala naman nakakita ng buong bahay ni Digong. Hindi naman lang pinapakita yung buong bahay ni Digong, 'di ba? Wala namang nakakaalam. O, tapos pa simple sila. Simple date night, simple. Tumigil kayo. Tigilan ako. Walang naniniwala dun. Ang naniniwala lang dyan, yung mga taong nauuto ni Digong. And sadly, that's 20% of the voting population. 20% sila. Most of them are in Mindanao. Diba? Tapos sasabihin lang, simpleng tao. Come on, stop with that BS. Wala. Mga DDS lang maniniwala. Sige nga, paying nga nung motor mo na 1.6 million. Matagal-tagal na akong di nakakapag-motor eh. Yung living room ni Digong, yung kasama si Alice Go, feeling ko nga, part pa yun ng kusina. Feeling ko talaga, staging area niya yan. As in, lahat ng photoshoot, lahat dyan niya ginagawa. Seriously. Seriously. Baka lang yan. Pang front lang yan. Hindi yan talaga dyan pumipirmi si Digong. Baka sa loob na ng kwarto yan. Baka may sarili ng hospital bed yan sa kwarto. Staging area yan. Diyan lang talaga niya, or diyan niya mini-meet yung mga pag gusto magpa-photo, etc. Diyan na yun. Diyan lang yun. Kasi pati yung 'di ba sa yung video ni Bongo. Yung video ni Bongo. Parang ganun din yung itsura eh. Parang yun din siya eh. Ang maniniwala lang diyan yung mga taga-kingdom. Mga taga-kingdom lang, guys. Busy to. Patawa yung simple eh. Simple date night. Oh my God. Ang nakakatawa pa, PDP laban yung nag-post. Alam mo may politika eh. Ayop. Anyway. Ayun lang. Yun lang naman yung unang topic natin. Kasi natawa ako na nabasa ko yung kay PDP laban eh. Tsaka yung simple date night. Mga taga-kingdom lang maniniwala. Ay, naka. Anyway. Labasan lang ng bank account. Ganun na lang. Diba? Labasan na lang ng bank account. Doon natin malaman kung simple talaga. Or labasan ng salin. Actually, minamanipulate pa nga yan sa salin na yan eh.
So, kahit maglabas siya ng salin, kukwestiyonin ko pa yan kasi syempre, 'di ba? Ipapangalan mo sa ibang tao para hindi, 'di ba? Like ano, pangalan mo sa kingdom. Ipangalan mo sa kingdom yung property mo, 'di ba? Para hindi masama sa salin mo. Kaya nga siya yung administrator, 'di ba? Kaya nga siya yung piniling administrator kasi 'di ba? Marami kasing ari-arian ang kingdom. Agoy. Ay, nako. Kaya pala pinoprotektahan, no? Kaya pala sabi ni Bastay, akong bahala sa inyo. Hayop! Ang tindi! Pero ano lang yun? Inaano lang natin yun. Naglalaro lang ang isip natin, di ba? Kung sakali. Di ba? It makes sense eh. It will make sense. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa ganong klaseng kwento? Na si Digong, nagpangalan ng kanyang mga assets sa kingdom para itago ang kanyang kayamanan? Maniniwala kayo doon? Ako, chismis yan. Ewan ko pero para sa akin, chismis yan. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. At pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?